Huminga ako ng malalim, bago lumabas ng sasakyan. Niyakap ko ang aking baby sa aking dibdib habang siya ay mahilig na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Kumikislap ang kanyang mga mata na nakatingin sa mga dumadaang sasakyan. Mahilig siya sa mga sasakyan tulad ng kanyang ama. Nasa tapat na kami ng building ni Hunter, at namangha ako at proud ako sa achievement niya. Naging abala siya nitong mga nakaraang araw. Late siyang nagtrabaho at maaga siyang pumasok sa trabaho. Kahit na naging abala siya, palagi niya kaming binabantayan. Ilang beses niya akong tatawagan sa isang araw para tingnan kami at palagi niyang kausap ang anak namin sa telepono. Ang kanyang mga magulang ay sumusuporta at laging naruroon. Lagi nila kaming iniimbitahan sa bahay nila o kaya naman ay bibisitahin nila kami sa penthouse. I plan to surprise him, kaya napagdesisyonan kong puntahan siya sa opisina niya. Nagdala ako ng mga pagkain para sa lunch. Namiss ko siya. Lagi niya akong niyayakap tuwing gabi, but he never made love to me anymore. Naintindihan ko na baka pagod siya sa trabaho pero pakiramdam ko ay napabayaan ako. Sumakay ako sa elevator papunta sa itaas na palapag at ang aking baby ay tila namangha sa malalaking salamin na nakapalibot sa elevator room. Siya ay masayang nagsasalita na pakikipag-usap sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang ding ay nagpapahiwatig na nakarating na kami sa itaas na palapag. Hindi pa ako nakapunta dito actually. Hindi ako na-expose sa social or business life ni Hunter. Sikreto lang ang kasal namin, kaya kailangan kong maging low profile. Hi! Available ba si Hunter? Tanong ko sa babaeng nasa reception area at panay ang tingin niya sa akin. Naghintay ako ng sagot pero ibinaling niya lang ang mata niya sa computer. May appointment ka ba kay Mr. Montemayor? Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. No. Busy si Mr. Montemayor. Make an appointment or leave. Nakaramdam ako ng pagkadismaya. I urged to retract but my baby started crying. Pumunta ako sa pinakamalapit na upuan at inilapag ang pagkain, habang pinapatahimik ang baby ko. What's wrong? Sweet kong tanong sa kanya, pero hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Nakatingin sa amin ang mga tao na nakakunot ang noo. Lalong lumakas ang iyak ng baby ko. Sumenyas siya sa dibdib ko. Siguradong nagugutom na siya ngayon dahil pilit niyang hinihila pababa ang neckline ko. My little munchkin is hungry again. Kinuwayan ko siya para pakalmahin siya. Pinakain ko lang siya 1 oras na ang nakalipas, at nagutom na naman siya. Natawa ako sa cuteness niya. Tinanggal ko ang unang 3 butones ng damit ko, at mabilis niyang hinimas ang dibdib ko para kumuha ng gatas. Naglabas ako ng maliit na blanket sa aking bag para takpan ang dibdib ko. Excuse me, miss. Bawal ang breastfeeding dito. Lumapit sa akin ang isa pang babae at mas nakaramdam ako ng hiya ngayon ng lahat ay nakatingin sa amin. I'm sorry. Gutom na ang anak ko kaya kailangan ko siyang pakainin dito. Bilisan mo lang, o kailangan ka naming pilitin na umalis. Ano ang nangyayari? Tatapusin na sana ng babae ang kanyang sasabihin nang may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Napalingon ang lahat at napabuntong hininga silang lahat. Napapikit ako sa kahihiyan, pero nang tumingin ako sa kanya, ang gusto ko lang ay tumakbo sa kanyang mga bisig. Mukha siyang galit na galit at nakatayo siya ng napakahusay at makapangyarihan sa kanyang suit. Anong ginagawa mo sa asawa ko? Galit niyang tanong. Lahat ng mga tao ay nakatingin sa amin. Napayuko ang babaeng pasaway sa akin. Lumapit siya sa akin at ipinulupot ang mga braso niya sa amin. Walang mag-uutos sa asawa ko kung ano ang gagawin. Putol niya ulit kaya napayuko ang lahat ng tao. Hinalikan niya ako sa harap ng mga tao, at pinapasok niya ako sa loob ng opisina niya. Baby, I'm sorry sa nangyari. Hinawakan niya ang mukha ko, bago niya ako hinalikan sa noo. Hindi mo kasalanan. Muli niya kaming niyakap ng kanyang mga braso. Kumawag-kawag ang baby ko, habang sinusubukang makaalis. Daddy, napasigaw siya nang makita ang kanyang ama. Pinuhat siya ni Hunter at inalog-alog kaya mas napangisi siya. Thank you for visiting me baby. Hinalikan niya ang noo ko saka ang matamis na labi ko na nagpa-blush. Nag-lunch kami sa kanyang opisina at nag-usap kami tungkol sa maraming bagay, ang kanyang negosyo at ang kanyang mga meetings na nagpapanatili sa kanya na abala mula noong nakaraang 2 araw. Sinabi ko sa kanya na ako ay mamamasyal sa paligid ng lungsod, kaya hinayaan niya ako pagkatapos ng lunch. Pagkatapos ay pumunta si Hunter sa kanyang susunod na meeting. Pinayagan niya kaming lumabas pero kailangan kong magsama ng 5 bodyguard.
Hunter Montemayor at ang kanyang pagiging possessive, inilibot ko ang mga mata ko, at hinampas niya ako ng mahina sa puweten ko kaya napangiti ako habang palabas. Nasa loob na ako ng sasakyan na gumagala sa lungsod nang maalala kong bisitahin si Dr. Stone. Hiniling ko sa mga lalaki na magmaneho papunta sa kanyang bahay. Sana nakauwi na siya, sabi ko habang pinindot ang doorbell. Ilang segundo pa ay bumukas ang pinto at nagulat ang isang babae. Olivia. Lumapit sa akin si Dr. Stone at masuyong niyakap ako. "Oh lady, what took you so long to visit me?" Saway niya sa akin habang pinupunasan ang mga luha sa mata niya. "I miss you Dr. Stone." Ngumiti siya ng malawak habang hinahalikan ang magkabilang pisngi ko. "Is this him?" Ang tinutukoy niya ay ang aking anak na hinihimas ang ulo sa leeg ko. "Honey, meet Dr. Stone." "Dr. Stone, meet my son Nikolai James." Ipinakilala ko sila at nakita kong lumiwanag ang mukha ni Dr. Stone na parang mahal niya agad ang aking maliit na anak. "Hello young man, my name is Dr. Nora. How are you?" Kiniliti niya ito at mabilis na uminit ang aking anak. Nagdadaldal na naman siya at pinapalakpak niya ang mga kamay niya na parang gusto niyang laruin. Masayang binuhat siya ni Dr. Stone at pinapasok niya kami sa loob ng bahay. Ganun din ang bahay, maliban sa mga bagong painting na nakasabit sa dingding. "So, nahanap ka na naman ng asawa mo?" "Yeah, it was emotional." Mga tabloid at magazine, lahat siya ay may label na walang awa. Tumingin ako sa kanya nang nagtatanong. Ngumiti lang siya pabalik. "Hunter James Montemayor." Napabuntong hininga ako. "Paano niyo nalaman?" Itinanong ko. "Nakita ko yung wedding picture mo sa luggage mo nung dinala kita dito." "Oh, hindi kita tinulungan dahil asawa ka ni Hunter Montemayor. Tinulungan kita dahil gusto ko." "Thank you Dr. Stone." "You don't need to thank me Olivia. I am so happy to see you and this little young man again." Nagmaneho kami pabalik sa penthouse bandang 6 PM at ang aking maliit na anak ay natutulog na. Maingat ko siyang dinala sa dibdib ko para hindi siya magising. Pinuksan ni Hunter ang pinto at sa totoo lang natulala ako. "Hi," nahihiyang wika ko. "Saan ka nang galing?" "Nagpunta kami upang bisitahin si Dr. Stone." Sumagot ako. Kumunot ang noo niya. "Sino si Dr. Stone?" "Tinulungan niya ako noong gabi pagkatapos nating maghiwalay. Wala akong ibang paraan para sabihin ito." Natahimik siya. Napabuntong hininga siya sa pagkabalisa. Tapos naglakad na siya palayo. Pagkatapos kong ibaba ang aking anak sa pagtulog, pumunta ako sa kanyang kwarto at nakita ko siyang nakaupo sa kama, mga palad sa kanyang noo at mga siko sa kanyang mga hita. Pumwesto ako sa pagitan ng kanyang mga paa at kinuha ang kanyang mga kamay at ikinulong sa akin. Para siyang disaster at namumugto ang mga mata. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano. "Sa tingin mo bakit ako sumama sa iyo dito?" Itinanong ko. Tinitigan niya lang ako nang may pagdududa. Sambit ko pero umiling lang siya na naguguluhan. "Gusto ko kasi makita kung saan to mapupunta. I want to give myself a chance because I guess I deserve it. More importantly, I want to be with you." Iniyuko ko ang ulo ko. Natahimik siya. Nang dumilat ako, nakita kong kumikinang ang mga mata niya. Napaawang ang bibig niya sa gulat, at mahina akong napatawa. Tama ba ang narinig ko? Biglang lumiwanag ang mukha niya. I hummed and nodded my head as response. Mabilis niya akong hinila sa kandungan niya at masuyong kinulong ng malalaki niyang braso. Napahagikik ako nang maramdaman ko ang lumalaki niyang umbok sa aking ibaba. He groaned painfully and inwiggled my butt more. Ang kanyang mga kamay ay naglakbay sa loob ng aking damit at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang kilitiin ako hanggang sa kaibuturan. Tinapon ko ang mga damit niya at iniwan siyang naka-underwear lang. Tinulak ko siya sa kama at napaungol siya sa sobrang sakit. Napaluhod ako at dahan-dahang tinanggal ang huling piraso ng damit sa katawan niya. Tinilaan ko ang labi ko habang nakatingin sa mga mata niya. Napatingin ako sa nagsusumamo niyang mga mata at mukhang nahihirapan siya. "Oh my God!" Iyon lang ang sinabi niya bago ako hinila sa dibdib niya. Nakahiga ako sa ibabaw niya habang siya ay mukhang nauutal. Ipinulupot niya ang mga braso niya sa akin at isiniksik ko ang ulo ko sa leeg niya. Nanatili kaming ganoon ng ilang minuto. Halos hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Naramdaman kong malakas ako. "Marry me again, baby." "Ano?" Napatingin ako sa kanya ng buong gulat. Hinampas ko ang dibdib niya at mabilis akong bumangon sa kama. "Hey! Don't hate me." Putol ko. Hindi ko napansin na tumutulo na pala ang mga luha ko.
Baby, I'm sorry. I didn't mean to ask it that way please. Lumabas na ako palabas ng kwarto bago pa niya ako maabutan. Sa kabilang banda, si Hunter. Tumalon ako para saluhin siya pero humakbang lang siya palabas ng kwarto. Siya ay umiiyak habang papalabas at nakonsensya ako sa pagpapalungkot niya ulit. Hindi ko na inisip na ibalik ang damit ko. Tinakbo ko siya. Hubad na hubad ako pero wala akong pakialam. Gusto ko siya sa aking mga bisig. Natagpuan ko siya sa labas ng balcony na nakatingin sa itaas ng madilim na kalangitan. Tahimik siyang napahikbi. Baby, tinawag ko siya pero hindi siya lumingon. I'm sorry I acted like a jerk. Is that it? Lumingon siya at mukhang galit na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Pinigyan lang kita ng saya, and you proposed to me like that. I'm sorry, baby. Forget about it. I caught her with my arms at masuyong hinalikan ko ang ulo niya. Forget it. Are you seriously telling me to forget about it? Galit na sagot niya. Naguguluhang tinitigan ko siya. Niyakap ko siya sa dibdib ko at nakadikit ang alaga ko sa tiyan niya. Hindi nakakatulong ang malamig na simoy ng hangin. Lalong nagwala ang aking alaga. Ibinuhos niya ang puso niya habang sinuntok ang dibdib ko. Wala akong ideya kung ano ang gagawin para pakalmahin siya. You jerk. Pumulong siya sa pagitan ng mga suntok niya sa dibdib ko. Hinawakan ko ang mukha niya at marahang pinunasan ang mga luha niya. Napaka-cute niyang tingnan habang tahimik na humihikbi. I'm sorry, I made you cry. I don't think I can marry you again. Nung sinabi niya, ako ay lubos na nabasag. I don't think I can marry you again. I don't think I can. Ang mga pangyayari at mga alaala ay labis akong natakot. Tawagin mo akong duwag. Pero natatakot ako. Natatakot akong magpakasal ulit. Hindi ko maisip ang aking sarili na naglalakad sa isla at muling nakatali kay Hunter. Natakot ako sa pag-iisip na magpakasal sa kanya muli. Makalipas ang 8 buwan. Napakaraming nangyari nitong mga nakaraang buwan. Bumalik kami sa aking bayan pagkatapos na manatili ng 2 linggo sa London. Makalipas ang 1 linggo, nalaman kong buntis ulit ako. Ako ay lubos na nagulat at hindi handa. Pinagbubuntis ko ulit ang anak ni Hunter. Para akong naligaw sa unang ngunit nang ako ay nagmamaneho pa uwi pagkatapos ng appointment sa doktor, nadama ko ang labis na pinagpala at natutuwa. Umiyak pa ako sa kusina habang hinahanap ko ang paborito kong flavor ng ice cream, ang Black Forest ice cream ko. Kinain ko yung buong lalagyan habang humihikbi. Si Hunter ay nanatili sa amin, kasama ko. He had been great. Nang makita niya akong nakaupo sa sahig habang kumakain ng ice cream habang humihikbi, natakot siya na may nangyari sa akin. Marahan niya akong niyakap at tuluyan na siyang na-confused. Nanatili siya sa tabi ko, hanggang sa kumalma ako. I'm pregnant, bulalas ko nang walang pag-aalinlangan. Nahuli siya sa kawalan. Did you say you're having another baby? Nagtatakang tanong niya sa akin. No, sabi ko I'm pregnant, nabuntis mo na naman ako. Sambit ko habang pinipigilan ang luha ko habang hawak ang kutsara. May bago tayong baby. Ibang dimensyon ba ang lalaking ito? Sinabi ko lang sa'yo. Napaungol ako sa iritasyon. Damn hormones. Nagulat ako sa sumunod niyang ginawa. Sumigaw siya sa tuwa at tumalon sa ere. I knew it. I knew it. Nagdiwang siya na parang nanalo lang sa loto. Tinignan ko siya ng masama. Salamat baby. Hinalikan niya ako sa buong mukha ko habang nakaupo pa rin ako sa floor hawak ang container. Plano mo ba? Tinanong ko siya. Of course. I did. Ngumisi siya. Naiiyak na naman ako, pero hindi ko alam kung bakit. Pinatahimik niya ako, pero hindi ko napigilan ang mga luha ko. You planned it. Hinampas ko ang dibdib niya pero tumawa siya pabalik. Anong gagawin ko ngayon? May 2 anak akong aalagaan. Nagpatuloy ako sa paghikbi. Nandito ako. Hinding-hindi kita iiwan, hinding-hindi na. Hinalikan niya ang aking templo habang hinihimas ang likod ko. Anong dapat mong gawin ngayon? Kailangan mong makakuha ng trabaho. Ano ang ipapakain mo sa amin? Baby, I own a company. And I have the money to spend for a lifetime. Naalala ko lang, mas lalo akong naiyak. Honey, please stop crying. Look at my ice cream, natunaw na. Paano ko kakainin to? Saway ko sa kanya sa pagitan ng mga sinok ko. I'll buy you a new super frozen one. Just please don't cry. Alam kong sinusubukan niya akong pakalmahin, ngunit nang tingnan ko ang aking natunaw na ice cream, mas lalo akong naiyak. You better.
Inalalayan niya ako sa couch at lumabas siya para bumili pa ng ice cream para sa akin. Sa kabilang banda, si Hunter. After 30 minutes sa grocery store, I drove back to the house bitbit ang 10 container ng Black Forest ice creams. Labis akong natuwa nang sabihin sa akin ni Olivia na buntis siya muli. I couldn't even ask for more. Naalala ko ang sandali na nasira siya habang hawak ang container ng ice cream tube sa kanyang mga kamay. Nakakatawa at cute ang itsura niya kapag umiiyak siya dahil natunaw na ang anyo niya. Nang sabihin niya sa akin na dapat akong makakuha ng trabaho para pakainin sila, labis akong namangha. Hindi ako tinawag na bilyonaryo para sa wala. Napatawa ako sa likod ng isip ko. Naisip ko kung paano ginawa ni Via ang lahat ng ito noong siya ay buntis sa aming unang anak. Mahirap siguro para sa kanya. Masakit sa akin na alam kong wala akong nagawa para sa kanya noong mag-isa siya at buntis. Even if I had to chain her with me, hindi ko na siya hahayaang mag-isa muli. Nakauwi na ako at nadatnan ko si Via na mahimbing na natutulog sa sofa. Basang-basa ang pisngi niya sa pag-iyak, at marahang pinunasan ko iyon. Pumalaw siya at binuksan ang kanyang mga mata. Nasaan ang ice cream ko? Nagpout siya. Napangiti ako. Nasa refrigerator. Mabilis siyang tumakbo sa kusina nang hindi pinansin ang tawag ko. Honey, don't run. Baka saktan mo ang sarili mo. Naabutan ko siyang dinilaan ng kutsara at umuungol habang nilalasap ang ice cream sa bibig niya. Masaya siyang tumalon sa akin, at nasalo ko siya sa oras. Salamat baby. Umagikgik siya sa mga braso ko, tinawag ba niya ako na baby? Ngumisi ako. I love you. Sinabi ko sa kanya, I love you too. Nag-freeze ang mundo ko, I put her down on the her feet. Ano? Ha? Ano ang sinabi mo? Kailangan kong siguraduhin na tama ang narinig ko. Napangiti siya nang nahihiya. Anong sabi mo, baby? Hinawakan ko ang mukha niya at nagsalubong ang mga noo namin. Sabi ko I love you too. Pulong niya pero mas malakas para marinig ko. Sabihin mo ulit please. I love you too. Again, baby. Hunter. Napaungol siya sa inis. Nilamon ko ang labi niya bago pa siya makapagreklamo. Kutom din siyang tumugon. Itinaas ko siya dahilan para mas lumakas ang tawa niya. I love you more baby. Sambit ko sa pagitan ng magkadikit na labi namin. Sa kabilang banda, si Olivia. Malapit na ako sa due date ko, at nakaupo ako sa bench habang pinapanood si Hunter at ang anak namin na lumalangoy at naglalaro sa pool. I was heavily pregnant with our baby girl, at madali akong napagod kaya mas pinili ko na lang silang panoorin. Nakatira kami ngayon sa aming bagong bahay sa London. Regalo sa akin ni Hunter. Hindi ko gusto ito sa ilalim ng aking pangalan, ngunit niloko niya akong tanggapin ito. Ako ay buntis at horny at isang gabi, gumapang ako sa kanya at sinimulan siyang hawakan. Hindi raw niya ako aangkinin ng gabing iyon maliban kung tatanggapin ko ang regalo niya. He was touching me and kissing me everywhere pero hindi pa niya ako pinapasok. Nagmamakaawa ako sa kanya pero hindi siya susuko hanggat hindi ko tatanggapin ang bahay ng buong puso. Kaya nanalo siya. Iniwan ko ang aking trabaho bilang isang teacher. I planned to apply here in London once I delivered my second baby. Pero as usual sumingit si Hunter at hindi na ako pinayagang magtrabaho, pero nginitian ko siya at nanalo ako. Sinuportahan ako ni Jasper sa lahat ng paraan. Nangako siyang bibisitahin ako sa London bago ang aking due date. Hindi na muling nagtanong si Hunter. Hindi pa namin napag-uusapan ang kasal. I don't think I have the answer already, at least hindi pa. He always treated me like a queen. Nagtatrabaho siya sa bahay at pinapanood niya kami, bawat segundo na minsan naiirita ako. Kahit pagpunta sa banyo, kailangan kong mag-report sa kanya, kung hindi ay halughugin niya ang buong bahay. Ang aming little boy ay lumalaking malusog at mas matalino sa bawat araw. Madalas niyang nilalaro ang daddy niya at ipinapalibot niya ito sa kanyang maliit na daliri. Kinailangan ni Hunter na gawin ang bawat sulok ng bahay na child-proofed, dahil ang aming anak ay palaging gustong tumakbo at maglaro sa paligid. Hindi namin siya masyadong inispoil. Hindi ko inaprubahan si Hunter na bilhan siya ng napakaraming laruan. Si Hunter ay isang hands-on na ama at asawa. Noong lumipat kami sa bahay na ito at kahit ang tummy ko ay hindi pa nagpapakita, hindi na niya ako pinayagang gumawa ng matitinding trabaho. Kaya palagi siyang nagluluto at nag-aasikaso sa mga pangangailangan ng aming anak. Tuwing Lunes at Biyernes lang dadating ang mga kasambahay. Ayaw niyang may ibang tao na tumira sa bahay. Well, pumayag din ako.
Ang huling bagay na gusto ko ay ang makitang nakikipagtalik sa aking asawa. Walang mga paghihigpit at limitasyon si Hunter pagdating sa pakikipagtalik sa akin, na higit kong nagustuhan. Kung naramdaman niyang gawin ito sa hallway, gagawin niya ito. Ginawa niya akong horny sa lahat ng oras. Damn hormones. Siya ay isang masunuring asawa. Ginawa niya akong isang walang kabuluhan, at palagi kong gusto ang pakiramdam na nakabaon siya sa loob ko. Technically, kasal pa rin ako sa kanya. Hindi na isubmit ang divorced at natapos na, kaya ako pa rin si Mrs. Olivia Montemayor. Gusto niyang magkaroon ng maayos na wedding ceremony para sa amin, pero hindi pa ako handa. He was not persistent too, he knew that it might provoke me. Mommy, patakbong lumapit sa akin ang anak ko. Umagikik siya ng malakas habang hinahabol siya ng daddy niya mula sa likod. Niyakap niya ako at idiniin siya sa bukol kong tummy. Baby, be careful. Matamis kong sabi at ngumiti sa kanya. Sorry mommy. Natawa ako sa cuteness niya. Gotcha. Sinalo siya ni Hunter at binuhat siya na ikinatawa niya. Mommy, help. Umagikik siya habang kinikiliti ng daddy niya ang tummy niya. Natatawa akong pinagmamasdan sila. Ang aking hunky na asawa ay mukhang hot sa kanyang orange trunks. Naramdaman ko ang basa sa pagitan ng mga hita ko. Nahuli niya akong nakatitig sa kanya at siguradong napansin niya ang naguguluhan kong mukha. Umakbang siya patungo sa akin nang hindi inaalis ang aking mga mata, at agad niyang sinapo ang aking mga dibdib ng maingat at malambing at sinipsip ang aking leeg. Daddy, no eat mommy. Nag-ambala kami nang tumakbo ang aming little boy sa amin, at sinubukang abutin ang aking leeg para yakapin ako. Nagtawanan kaming dalawa. Hindi niya kayang abutin ang maliliit niyang paa, kaya yumuko ako at hinalikan ang chubby cheeks niya. I felt so blessed and contented. Wala na akong mahihiling pa. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Olivia at Hunter. Ang mabuting communication ay ang pangunahing sangkap sa isang matagumpay na relasyon, kung wala ito ay hindi umuunlad ang pag-ibig. Nawawala ang tiwala at respeto. At lagi po nating tandaan. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.